Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibo natin former PRRD panalo na. Yan, nagtatanong po mga kababayan kung panalo na ba dahil po sa kanyang abogado. Napakagaling na abogado mga kababayan. No? At ito pa, di baling di santo tumutulong naman sa tao. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito mga kababayan, i-share ko lang po sa inyo. Good news! Nako, ito po ang sabi ng abogado ni yung lead counsel no ni former President Duterte na si Nicolas Kaufman. Sabi niya po mga kababayan, ito sumin natin sabi niya po, I am very confident of the strongest defense possible. And I'm very confident that he will be acquitted. Ayan, naku mga kababayan, palakpakan po natin. Mananalo. And I'm very confident that he will be acquitted indeed. No? Even at the earliest stage possible. Nako, kumpiyansa si Nicolas Kaufman, ang British-Israeli lawyer na tatayong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan, na magiging malakas ang kanilang depensa para mapawalang sala si dating Pangulong Duterte. Palakpakan po natin. Hindi nagbigay ng detalye si Kaufman pero sabi niya kukwestiyonin nila ang legalidad ng pag-aresto kay Duterte. O yan, very good kasi marami rin dito sa Pilipinas talagang inaabangan po yan mga kababayan, no? Kung itatanong ba, or kung questionin ba yung pag-aresto sa kanya, di ba? Paano ba yan? Alam na po ng lahat ng tao na talagang mali po, may paglabag sa batas yung pag-aresto kay former President Duterte, no? So yan, good news po ito mga kababayan para sa atin sapagkat naniniwala no ang lead counsel ni former PRRD na ma-absuelto nga no, ma-acquit nga itong si former President Duterte. Okay, at ito pa mga kababayan, ito naman si Trillanes po. Nako, sabi ni Trillanes, paalala lang, hindi po santo si Duterte. Isa lang po ang masasabi ko dito kay Trillanes mga kababayan, no? Di bali nang hindi santo, tumutulong naman sa tao. Hindi gaya ng mga kumilos nga parang mga santo, hindi makabasag ng pinggan, pero trinatrahidor naman ang taong bayan, no? Mga kawatan naman, wala rin naman nagawa sa bayan kung di ang mangurakot lang, di ba? Doon na po tayo sa hindi santo, kayo mga kababayan, anong masasabi nyo dito kay Trillanes, Sabi niya, paalala lang, hindi po santo si Duterte. Nako po. Kaysa naman po sa pangako ng pangako tapos hindi tinutupad, di ba? Di mas malala yun mga kababayan. Yeah? Nangako sa iyo nung nakaraang kampanya na ito ang gagawin pag nanalo sila. Pero ngayon mga kababayan, wala naman tayong nakikitang ganon, no? Ang nakikita lang natin ngayon ay pamimigay ng ayuda, korupsyon, kaliwat kanang korupsyon. Yan mga kababayan. Grabe po talaga. Anong masasabi nyo dito kay Trillanes? Comment nyo na lang po. At eto pa mga kababayan. Eto. Sabi dito, Duterte arrest shows ICC can go after Putin and Netanyahu. No? Yung pagkaka-aresto daw kay former President Duterte ay nagpapakita, no, na kaya rin ng ICC arestuhin itong si Putin at si Netanyahu. Ang masasabi ko lang dyan mga kababayan, gawin ninyo, gawin ninyo ICC.
Dito lang naman kayo magaling sa Pilipinas kasi maraming trahidor dito eh. Ha? Maraming trahidor dito, binebenta nila. Ha? Ang sariling dugo, mga kababayan. Pilipino eh. No? At trinatrahidor nila. Maraming trahidor dito sa Pilipinas. Ha? Sige nga, sige. Oh, hulihin nyo nga si Putin at si Netanyahu. Hindi nyo kaya kasi walang trahidor doon sa kanila eh. No? Oh, sino kaya ang mga trahidor dito sa Pilipinas? Mga kababayan, no? Ha? Nakita nyo na ba kung sino ang mga trahidor dito sa Pilipinas? Sa pag-aresto pa lang, mga kababayan, ako, talagang makikita mo na meron talagang mga trahidor dito sa Pilipinas. Nako po. So mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? No? Nakaya rin daw ng ICC na habulin itong si Putin at Netanyahu. Di nga. I-comment nyo na lang po sa baba ang inyong komento. At eto mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr., pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. My position hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and the what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. So, no, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies Talaga ba? anymore of Kakaiba na these naman ang sinasabi, mga former kababayan. imperialists. No? So that is not something that Naniniwala we pa ba kayo consider dito? to be a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. My position has So yun, mga kababayan, Marcos won't cooperate with ICC on drug war probe. Nako. Ako, kabaliktaran kasi ang nangyayari pag ganito eh. No? We expect na makikipag-cooperate talaga ito, mga kababayan. No? We expect. Kasi sinabi niya, won't cooperate. Kabaliktaran po niya na mangyayari. Ibig sabihin, makikikooperate po ang Pilipinas. Di ba? Nandun na nga eh. Ha? Si former President Duterte, nandun na nga. Sino ang... pag sabihin nyo, wala bang cooperation ang Pilipinas sa nangyaring yon? Sa pag-aresto kay former President Duterte? Sino ba ang nag-aresto? Ha? Sino po? Interpol po ba? Di ba si Torre? Ibig sabihin, doon pa lang cooperation na po iyon, mga kababayan. No? Cooperation na po iyon ng ating bansa. Kaya, ako, hirap na talaga tayong maniwala dito kay, kay PBBM, no? Well, anyway, sana lang. Hindi po sila maki-cooperate. Pero sabi ko nga, mga kababayan, kabaliktaran po ang nangyayari sa bawat sinasabi ni PBBM. So we expect no, na makiki-cooperate nga ito sila, no. Ayan, mga kababayan. Ano pong inyong opinion? Comment nyo lang po sa baba. At eto na nga, simulan na po nating pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Legal team, yung pinaka-chief, chief counsel, yung pinuno ng mga abogado ni Pangulong Duterte dito po sa ICC. Antindi pala na record sa ICC, no? Bigla tayong nagka-good news. Alam niyo po, nawawala na talaga ako ng nanghihina na ako, no? Wala kasi ko ideya, akala ko lahat na napupunta sa ICC ay talagang yung convicted, no? Sa kagandahang palad ay hindi po pala, no? Ito po ay marami pa lang na ipanalo itong ating abogado ni Pangulong Duterte. Kaya kahit papaano may mga positive po tayong nakikita dito po sa ating OSG, Chief Legal Counsel ni Pangulong Duterte. Lahat ng good news ngayon, sa dami po ng bad news na dumarating kay Tatay Digong, yan pong good news na maganda po ang record. May mga high profile cases po pala to
si Kaufman. Ano na ang pangalan nito ni Kaufman? Yung chief ano po ay si sino na nga to? Nicholas Kaufman. Isa po siyang British Israeli lawyer. Maganda pala record ng mamong to sa ICC. Halos lahat ng hinawakan niya na ipanalo niya, no? So kahit papaano matutuwa po tayo. Good news po, ito pong kanyang legal team, isang British Israeli lawyer, ay maganda po ang kanyang record pagdating po sa ICC. Nananalo, championin po, hindi pa po natatalo to. Magaling po siya, nabutasan ang kanyang mga kalaban dito po sa tinatawag nating yung mga prosecutor, no? Nananalo po siya sa legalidad, sa technical. Oh, marami pong mate-technical dito kasi na nga yung sinabi ni Medaldea, siyempre paglalaban nila yan, ikalawa jurisdiction. Usapin po ng jurisdiction. Wala pong talo. Kabilang sa kanyang mga inabogado, ito pong isa, yung pinakatampok niyang inabogado ay yung siya po ay naging abogado ni Jean-Pierre Bemba, Vice President ng Democratic Republic of Congo. Tignan niyo po kung ano po ang kanyang, na-convict po siya noong 2016 si Bemba ang kaso niya po ay war crimes and crimes against humanity. Tindi, no? War crimes. Yun po kasi talaga ang nililitis dyan sa ICC, war crimes po. Kaya nga international At least may gera. So ito po, siya po ay na-convict. Ito pong si Jean-Pierre Bemba. Pero dahil sa husay ng abogado natin, napawalang sala po siya. No? Napawalang sala itong si Bemba ng Congo sa appeals chamber ng ICC. Isa pa po ay si Eli Mokom Gawaka. Siya naman po ay isang militia leader from Central African Republic. Ano po ang akusasyon sa kanya? Again, war crimes and crimes against humanity. Napupunan niyo po, yung crimes against humanity sa mga kaso sa ICC ay involved po yung mga war. May gera po dapat. Pucha kaya nga di ba? War against humanity, lagi po siyang kaakibat o katambal lagi ng war crimes. At dahil naprotektahan niya, no? Inatras po ng prosecutor yung kaso dito kay sino na nga yung sinabi ko, Eli Mokom Gawaka. O yung anak naman po ni Gaddafi, si Aisha Gaddafi. Ganun din po, no? Successfully protecting her legal rights despite no formal ICC charges being filed against her. So, kasi po, dahil nga pinagkaisa nila si Gaddafi, di ba? Yung anak niya na magmamana ng mga kayamanan ni Gaddafi, ay pagtanggol niya rin. Ayan, naprotektahan niya yung mga rights ng anak ni Gaddafi. Sino pa ba? O yun po, ang mga tampok na pangalan, 3 ang naipanalo nitong tao na to. So, nasa magandang kamay tayo, samantalang yung prosecutor ay binoto lang yan. Binoto lang po yan ng mga membro ng ICC na bansa. So, titignan po natin kung gaano talaga kahusay itong abogado ni Tatay Digong. Yan. Kaya good news po, di ba? Yan, dapat makakuha tayo ng mga good news. Kahit po sunod-sunod na bad news. Okay. Sa madaling salita, may nananalo pala. Ako natuwa Kasi akala ko akala ko lahat ng mga kinasuhan sa ICC na-convict. Ang dami palang napapalaya din, no? Ang dami rin palang hindi natutuluyan ng kaso. Isa lang po, no? Yung mga kaso po natin naririnig sa ICC, panay involved po lagi may war. Alam niyo po kung bakit? International. At least 2 nationality, no? At least 2 nationality yan. Ito po very internal. Pilipino ang pinaghinalaan, ang suspect. Pilipino ang alleged biktima. Sa Pilipinas po naganap lahat ng krimen. At ang problema pa po nila ngayon, ito po, nag-uutos si President Duterte hindi po bilang mafia leader, hindi po bilang criminal syndicate. Si Tatay Digong po ay nag-uutos bilang presidente. Ang war on drugs ay bahagi ng kanyang plataforma. Tumutupad sa kanyang ipinangako
nung siya'y nangangampanya. Dito po baliktad. Sa Pilipinas lang, no, na nangampanya, sabi niya magko-conduct siya ng war on drugs. Nung naging presidente, nag-conduct nga ng war on drugs at naging matagumpay, 90% po ang approval rating ni Tatay Digong o 89% something. Siya po ay yung campaign promise niya yan. Correct. Pinangako niya yan na lilinisin niya ang Pilipinas sa droga. Nung tinupad niya yung pinangako niya, natuwa po ang mga tao, mahal na mahal siya. At dahil dyan, ngayon, inuusig siya sa kanyang pagtupad, sa kanyang campaign promise. Baliktad di ba? Kung sino po yung mga hindi tumupad, 20 pesos na bigas, 1 million pabahay. Itutuloy ko ang mga proyekto ng Digong. Yung mga hindi po natupad, yun po yung So yan, mga kababayan, di bali na ngang hindi santo, no? At least tinutupad naman po ang kanyang mga pangako, mga kababayan, di ba? Kayo nga mukhang santo kayo pero ni isang pangako ninyo wala kaming naramdaman no? O yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao.